Pilipinas! Good morning! Southeast Asia, good afternoon! At magandang gabi, bayan! Ito po ang programang kontra sa mga nambobolang mga pastor. Kaya para malaman ang katotohanan, Let's challenge the Bible! para sa ating mga bali-balita, tawagin natin si Boy Genius, Brother Louie. Pasok! Ako po si Louie Nalos na nag-aaral dito sa Restoration Bible College. At sa ating mga tampok na bali-balita ay ipapaliwanag sa atin ni Captain Is. Pasok! Para po sa ating mga tampok na mga balita, mga kabsat, ay magkakaroon po tayo ng Rescue Bible Camp na magaganap po yan this coming May 24 to 27. At ang tema po natin dyan ay Empowered Heart. Kaya nga't kayo po ay aming inaawitan at mag-join po kayo kung mayroon po kayong relatives, mga kamag-anak, dyan po sa area ng Pangasinan dahil dyan po gaganapin ang ating Rescue Bible Camp. Episode 6 na po kami. Dyan po sa may Isla Paraiso. Sa may Isla season. Paraiso. Ayan. Sa may season, El Pangasinan. Paraiso. Dyan po. Magaganap, mga kabsat, ang Rescue Bible Camp. At kami po ay excited na po sa events na mangyayari po ngayong May 24 to 27. Na tema po natin ay Empowered Heart. Alright? At susundan din po yan sa atin ng ating pong mission work naman na magaganap po dyan sa may Ordaneta City. Ngayong pong Sabado po yan, April 16, alas 2 po yan ng hapon at dyan naman po yan sa may Sanchez Residence. Ano po? At yan po ang aming gagawin ngayong Sabado at pupunta po kami dyan sa Ordaneta City. Kaya inaawitan din po namin kayo. Kung kayo po ay taga Ordaneta City, ay pwede nyo po kaming kontakin at pwede po kayong makisama sa aming mga Bible study dyan po sa may Ordaneta City. At ang ating pong next na ating mission work naman, pagkatapos po ng ating Daddy Richard, Okay. ay dyan naman sa may Sapang. Sapang. Ano po? Sa may Tarlac. At, oo, sa may Tarlac. Kakaroon po kami dyan ng visitation at encourage namin yung mga kapatid po dyan, lalong-lalo na po dahil si Sir Archangel ay papunta na nga ng Amerika. Ayan. At pagkatapos po ng ating visitation naman dyan, ay ang atin naman pong RBC, Restoration Bible College, 6th quarter, ano po, at nasa 6th quarter na po tayo. At ang mga subjects po na meron po ngayon sa ating 6th quarter po ay ang Christian Doctrine, na ang magtuturo naman po dyan ay walang iba kundi si Brother Mandy Ferrer. At susundan naman po yan ng ating Synoptic Gospel, na walang ibang teacher po dyan ay walang iba kundi si Brother Joel Awingan. At ang Book of Revelation ay walang iba kundi si Philosopher. At ako naman po ang magtuturo ng Book of Acts or Acts of the Apostles. At susundan po yan ng ating world history, na ang magtuturo po dyan ay si Lolo Seb o Eusebio Tanicala. Yun po yung ating dean at ng tinatawag natin na Religious Sects and Error. Ano po, na siya pong magtuturo ay walang iba kundi si Lolo Seb. At meron pa po tayong extension class naman na magaganap po dyan every Saturday, alas 5 po yan hanggang alas 8 po ng gabi, dyan naman po sa may Mangaldan, Poblacion, Church of Christ. Kaya kung gusto nyo pong matuto ng hermeneutics, Science of Biblical Interpretation, na walang iba pong nagtuturo dyan, ay walang ibang kundi si Brother Aris. Yan. At ang Si susunod Philo. po dyan, na ating mga bali-balita, mga kabsat, ay susundan din po yan ng upcoming po natin na events nitong VBS po, mga kabsat. Kaya't abangan nyo po yung ating mga susunod na mga events na amin pong i-announce po sa inyo. Daddy Rich, yan ang ating mga tampok na mga... Bali-balita. Alright, Sir Archangel, pasok! Hi, ang init. Kaya nga summer na kasi. Saan ka pala balak pumunta? Hindi ko pa alam. Pero ang alam ko, lalabas kami ng family ko. Talaga? Kayo ba? Wala, baka sa bahay lang kami.
Ikaw? Ako, baka swimming, pero baka mag-plan din sila ng iba. Yung kakaiba, yung may excite talaga kami. Gaya ng ano, gaya nung camp, gano'n? Ay, yung mga tipong ganun ba? Oh. Ano ba yan? Ang boring-boring naman yan. Ilipat na kaya natin. Wait, dyan muna, mukhang interesting. Ngayon po, iniimbitahan po namin kayo sa Rescue Bible Camp, Episode 6 na po kami. 500 pesos na po ang registration fee at your 500 pesos includes your food, lunch, breakfast, dinner, your swimming, your merienda, and everything that will bring comfort to you. 5 years of excitement, competitive teams, Mr. and Miss Camp, friendly messengers of God. Another year comes and let's continue to empower the hearts of the youth. It all started in 2011. Episode 1 with the theme, Reclaiming Everyone Through God's Word. Episode 2 in 2012 with the theme, We Love the Bible. In 2013, Episode 3 with the theme, Let's Run the Race. In 2014, Episode 4 with the theme, Fearless. Episode 5 in 2015 with the theme, The Firm Foundation. And now, come and join us. Perfect! Yan nga yung hinahanap natin. Punta kayo tayo dyan. Oo nga, tama, maganda yan. So, let's save the date, May 24 to 27. Sure naman! Bakit na tayo? Tara! Salamat, Boy Genius, sa mga bali-balita na yan. At kasama niya kanina, si Captain Ish. Yeah. Ayan. Okay, Captain, malapit na ang ating tinatawag na Rescue Bible Camp. Yes. At ito ay meron na ngayong venue. At ito ay magaganap sa Isla El Paraiso. Philosopher, dyan yan sa mayroong Esperanza Season, Pangasinan. Ay, kung alam nyo yung Pepsi Cola, yan. Sa likod lang. Oh, may tulay dyan no? Bababa ka dun sa tulay na yan, papunta sa Esperanza. Diyan po yan sa Season Pangasinan. Ayan. So, iniimbitahan namin uli ang mga kabataan. Payagan nyo po mga magulang. At ito po ay guarantee namin sa inyo. We will take care of your children. At sisiguraduhin namin mayroon silang matututunan dito sa pinaka-exciting na Bible Camp na magaganap dito sa Rescue Bible Camp only this summer, coming May 24 to 27. Para po sa atin namang papasok na 6 quarters of Restoration Bible College, we would like to invite you para po dito makasama namin kayo sa pag-aaral ng banal na kasulatan sa ating pong munting paaralan, Yes. ang Restoration Bible College. At imbitahan kayo ng ating acting director, walang iba kundi si Philosopher. Ayan, gusto ko po kayong imbitahan sa ating pong Bible classes dito po sa Restoration Bible College. At meron po kaming mga subjects na ino-offer para po sa inyo. Kung gusto nyo pong mag-enroll, ay pwede po kayong mag-pre-register at hanapin nyo lang po ako dito. Text nyo ako kung pwede. Kung gusto nyo, ay pwede po kayong mag-enroll. Ang mga subjects po na ino-offer natin, meron po tayong The Book of Revelation. Meron po tayo yung tinatawag natin The Book of Acts or The Acts of the Apostles. Meron din tayong Synoptic Gospel. Meron din tayo Christian Doctrine, World Religion, and Religious Sects and Error. Ayan. At syempre pa, meron tayong extension classes. Ito ay nagaganap sa Poblacion, Mangaldan, Church of Christ. Acting Director, Philosopher, kailan ito nagaganap? Ito po ay ginagawa namin. Ginagawa natin dyan every Saturday from 4 p.m. ng hapon hanggang sa 8 p.m. ng gabi. At kasama na po yung snacks natin dyan sapagkat dyan sa Poblacion, Mangaldan, Church of Christ ay nag-offer sila ng libreng snack. Ayan. Dyan Saan yan. ka pa?
Diyan yan sa may Franesa Street. Oo. Poblasyon Mangaldan, Pangasinan. Ang Poblasyon Mangaldan Church of Christ. Ayan. Sa pangunguna ni Elder Alan Cacho at saka si Elder Adriatico Aquino. Ayan, imbitahan namin kayo, lahat kayo dyan sa Mangaldan na mag-join kayo at makikita nyo po kami dyan this coming Saturday dyan sa Poblasyon Mangaldan Church of Christ. Ayan. Ayan ang ating mga balita. At syempre, abangan niyo po kami. Nasa Ordaneta kami sa April 16, Saturday po yan, alas 2 ng hapon sa bahay ng mga Sanchez sa Labit Proper, Ordaneta City, Pangasinan. And immediately after that, mga kapatid, we will proceed to Sapang, Moncada, Tarlac para sa isang fellowship diyan kila Uncle Isidro Gansagan. Yan po ang mga kaganapan dito po sa ating radio ministry at ang aming po mga gawain ay nais naming paalam sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa atin. Lalong-lalo na sa ating bagong sponsor, ang Buwam Mera Superfoods. Yes. Captain Islao. Kaya't abangan nyo po mamaya po ang number po na inyo pong pwedeng tawagan at kontakin patungkol po dito sa Boa Mera Superfoods, ang pinaka-super food sa lahat ng foods. Ito po ay para sa cancer, iba-ibang mga sakit. Subukan nyo po ito. Marami po nagsasabing okay na okay ang Boa Mera. At sabi nila, yung Japanese scientist na nakadiscover nito. Yes. Isang plant ito na nakapagbigay ng maraming antioxidant panlaban sa cancer. Ayan, mamaya ay pag-usapan natin din yan. Pero for the meantime, papasukin naman natin si Brother Vin sa ating reaction. Brother Vin! Pasok! Good morning po, ako po ulit si Vin. Ngayon po ay dadako po tayo sa para sa ating reaksyon. Good morning po, ako po ulit si Vin. Ngayon po ay dadako po tayo para sa ating reaksyon. May nag-react po sa ating video at ngayon po ay babasahin ko po ito. Kapag magtuturo po ba ako, ano po ba ang mga bagay kong kailangang alamin? Kung ano po ba yung tinuro ni Jesus Cristo at ng mga apostol. Pasensya na po kayo, bata pa po ako. Para sa ating reaction, back to you, Archangel. Salamat, Brother Vin, sa reaction na yan ng isa nating listener. At tinatanong niya, Captain Islao, sa atin. Dahil ito'y laging nakikinig sa atin sa podcast at laging nanonood sa ating YouTube channel. Kaya gusto niya siguro parang ang dating niya doon ay tinatanong niya, itong mga tao na to ay ang daming alam sa Bible, pero paano ba ito nag-umpisa? Parang ang reaction niya, paano ba tayo nag-umpisa? Kung tayo ay magsishare ng God's Word, saan daw ba dapat tayo mag-umpisa, philosopher, sa pagsishare ng God's Word? Well, para sa akin, philosopher, basic yan eh. Tama. Alam natin na you cannot give something you don't have. Yes. Hindi pwedeng magturo ka nang hindi mo alam. Siyempre, kailangan alamin mo muna. Yun ngang merong kaalaman meron tayong kasabihan, little knowledge Is dangerous. Para sa iyo, sa reaction na ito. Ikaw ba ay sasakay sa isang mamang magdadrive ng kotse, pero pag tinanong mo, marunong ko ba mag-drive? Ang sagot niya, hindi. Diba? Parang si Boy Genius yan. Oo nga, lalo na si Brother David. ng Poblasyon Mangaldan Church of Christ. Di ba? Oo. Kakabahan ka. O kaya, pwede mo itanong sa kanya, di ba, ikaw pa ay marunong mag-drive. Sabi niya, konti. Konti lang. Konti lang. Sasakay ka ba sa sasakyan na konti lang ang alam sa driving? Delikado yan. So, kinakailangan, dun sa nag-react na yan, kinakailangan talaga little by little ay matuto tayo sa salita ng Diyos. At yan yung panalangin ni Apostol Pablo na ipapaliwanag sa iyo ni Captain Islao doon sa Colossians chapter 1, verse 9 and 10. Diba? I-flash nga natin ito, Brother Rib, sa ating pagsagot sa reaction na yan. Ano ba ang kailangan natin mayroon tayo para makapagbahagi tayo ng salita ng ating Panginoon? Sapat na ba yung sinasabi niya? Ang ating Panginoon nagturo naman eh. Diba? Ano ba yung mga unang tinuro niya? Kung wala ka nito mga kabsat, 'di ba? Kung didepende ka lang sa mga turo ng tao, mga kabsat, ay delikado 'yan. So, mapabasa natin kay Captain Islao yung favorite verse niya na naging favorite ko din. Ayan. Colossians chapter 1, verse 9 and 10. Pambihira ka. Kanina ka pa naghahanap eh. Wala ka pa lang. Yung Bible po niya ay hindi totoong Bible.
Sapagkat Nawawala. yung Colossians chapter 1, no? Ayan, basahin natin ito, Captain Ish. At ikaw na ang bumasa. O, ayan, pahiram ko sa iyo ang aking Bible. Ang sabi dito, for this reason, we also since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Oh, di ba? Ito ay panawagan ni Apostol Pablo, mga kapatid. At sino po yung kausap dito ni Apostol Pablo? Mga Kristiyanong nakatira sa Colose. Ayan. At ano po ang laman sa Archangel ng panalangin ni Apostol Pablo? And sabi niya dyan ako ay humihiling sa Diyos na kayo ay mapuspos ng kaalaman sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang, Captain Islao, that's a long process. Yes. Hindi ka pwedeng matuto kabsat ng shortcut. Ng isang araw lang at alam mo na ang lahat. It's going to be a long process. Katulad din yan nung ikaw ay nag-aral, nag-kinder ka, nag-grade 1 ka, napunta ka ng high school, nag-college ka, nag-specialize ka, at ngayon may trabaho ka na. Abay, di lalo na kung apply mo yan sa salita ng ating Panginoon. I love your heart to share the Word of God, but it takes time for us to share the Word of God dahil marami tayong dapat matutunan. So, going back sa analysis natin kanina, philosopher, abay, hindi naman isang araw marunong ka na mag-drive. Tama. So, kinakailangan nakahanda ka talaga sa pagdadrive bago ka makipag-drive sa ibang tao. Kaya nga Kaya ganun din dapat kaingat tayo sa salita ng ating Panginoon. But nonetheless, hinahangaan ko yung puso mo because gusto mo mag-share ng God's Word. Yes. Ito ngayon ang aking paanyaya sa iyo. Mag-enroll ka sa Restoration Bible College and I tell you, after 2 years, abay, marami ka nang matututunan dyan at doon magkakaroon ka ng confidence sa iyong pag-share ng banal na kasulatan. 2 years, mga kapsat. We can guarantee you in 2 years time, parang si Duterte, 6 years, eradicate. Ito naman, 2 years time, mga kapsat, ay marami na kayong matututunan at doon sa natutunan nyo, sapat yan para may maibahagi kayo sa salita ng ating Panginoon. Huwag niyong so shortcutin. In other words, philosopher. Mahirap yung shortcut. Ang pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Dapat garantisado at dapat sigurado yung ituturo natin sapagkat haharapin po natin ito sa Diyos once na nagkamali po tayo ng pagtuturo. Absolutely true, At hindi dapat ito madaliin. Sapagkat kahit si philosopher, tanong mo gaano katagal siya nag-aral bago na siya nagkaroon ng Kaya ka naubos yung buhok niya sa pag-aaral niya. Ako din, gaano ko katagal nag-aral bago ako nagkaroon ng kumpiyansa to share the Word of God. Dapat sure ka. Hindi pwedeng akala ko. Diba? Pagdating ng sa huli, akala ko kasi. Walang ganon. Hindi mo pwedeng bawiin ang salita ng Diyos, sabi mo, akala mo. Diba? Kaya ka tignan mo sa Archangel, yung mga alagad ng ating Panginoon, yung kanyang mga disipulo, ano ba ginawa ng ating Panginoon? Nagturo ba sila agad? Or tinrain muna siya? Tinrain muna sila ng ating Panginoon Hesukristo bago sila within nangaral. 3 years. 3 years. So, kapsat, hindi ko pwedeng sagutin sa iyo kung ano yung una mo dapat ituro. Yes. Marami kang dapat alamin dahil sanga-sanga ang pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. Siyempre, pag sa Bible study sa Archangel, pag may nagtanong, di ba? Iba yung tanong niya. Hindi mo alam yung isasabihin mo. Tama. Alam nga na pwede mong sabihin agad. Kaya magte-text ka sa amin. Teka lang, i-text ko si Archangel. O kaya si Captain Ish para alam natin sagot. Hindi po. Delikado po It yan. takes time, mga kapsat. Parang bata yan. Lumalaki, lumulusog, nagkakabuto yung, tumitibay yung buto pala, at saka nakakalakad, nakakatakbo na, at yun na, nakakakilos na ng parang isang independent na tao. So, kinakailangan mo nang may mag-guide sa iyo. The Bible is there, but there are people na dapat pagtiwalaan mo para mag-guide sa iyo. At itong programa na ito ay napakagandang guide ito, sapagkat hindi namin kayo bobolahin. Kung ano lang ang nakasulat dito, masakta na tayong lahat, di ba? Kasama kami, yun ang masusunod. Hindi yung tinuturo ng idea ng tao na para palabasin niya na siya ay magaling. Kaya nga po, kontra kami sa mga nambobola. Diretso tayo sa scriptures. At kinakailangan may kumpiyansa tayo dyan sapagkat natutunan natin yan. Kaya nga, let us di ba, challenge. Pastor, ano bang pangalan no? Nakakausap natin sa SM?
Bola-bola? Si Pastor Tim Bola-Bola. Oo. Oh. Ayan ha, peace tayo ha. Kung ayaw mong matuto, ikaw ang bahala. Tinuturo ko sa'yo, ayaw mo magpaturo. So sabi mo, magaling ka na. So pananagutan mo yan sa Panginoon. Alright. Alright, salamat dyan sa ating reaksyon. Salamat, Brother Bean. Oo. Para naman sa ating tampok na katanungan, papasukin natin si Franz J. Imbat. Franz J. Imbat. Pasok! Maraming salamat, Archangel. Ako nga po pala si Franz J. Imbat. Ako po ay nag-aaral dito sa Restoration Bible College. Dadako naman po tayo sa tinatawag natin na tampok na katanungan. At mayroon po tayong isang viewer na siyang nagtatanong, mga kabsat. At ito po ang kanyang katanungan. Totoo ba na bawal kumain ng dinuguan? Does the scripture permit us to eat blood? Yan po ang ating katanungan na sasagutin po natin dito sa Let's Challenge the Bible. Back to you, Archangel. Salamat, Franz J. Imbat, sa katanungan na yan. At alam mo, Captain Slav, alam naman natin, nung tayo nandun pa sa pinakasikat na FM radio frequency sa Baguio, ang 98.7, isa ito sa pinakamadugo Oo. na At pinakamalala. bakbakan. Oo. Ha? Sapagkat pinaglalaban pa tayo dun sa programa tuwing linggo eh. Sabi kasi ng programa na tuwing linggo ay Oo. pwede. Si Pastor Bola-Bola. Si Bishop Bola-Bola. Ay, Bishop Kaya Bola-Bola. nga, ito ay isang madugong Usapan. Talagang bakbakan ito no, sa radyo. At makita natin yung mga tao, talagang maintindihan nila Oo. yung ating posisyon dito. Sapagkat yan naman talaga ang sinasabi ng Biblia sa atin tungkol sa pagkain ng dugo. Para maliwanagan tayo muna sa background na yan, Captain Islao. By contextual background muna tayo. Oo. Tawagin natin si philosopher sa kanyang research tungkol sa mga bagay patungkol sa pagkain ng tao nung unang panahon hanggang Panahon pa ng hapon. hanggang sa ngayong Christian age. Oo. Hindi naman panahon ng hapon, kapsat. Panahon ng lola ko yun eh. Panahon ng lula mo. Oh, nung nilalang ng Diyos yung tao, di ba? Oo. Syempre, nilalang ng Diyos, kailangan kumain. Oo. So, pag-usapan natin yan sa research ng philosopher at makikita natin yung tinatawag natin background hanggang sa makaabot sa atin ngayon. Oo. Kaya tawagin natin ang ating number one na researcher, the world's genius. Walang iba kung hindi si philosopher sa kanyang portion na Alam Mo Ba? Philosopher, pasok! Thank you, Archangel! At tayo po'y dadako sa ating pong Alam Mo Ba? Pag-usapan po natin, mga kabsat, ang tungkol naman po sa pagkain. Alam niyo po ba, mga kabsat, nung nilikha ang Diyos, ang sanlibutan at nilikha niya ang tao, mga kabsat, siya po, mga kapatid, ang nagde-declare kung ano ang dapat kainin nung kanyang creation. For example, isang engineer, siya yung nagde-declare kung ano yung dapat mong gawin doon sa kanyang invention. For example, yung sasakyan. Hindi mo pwedeng ilagay yung tubig doon sa kanyang lalagyan ng gasolina. Ganon din po, mga kabsat, dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, therefore, siya po ang nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa atin. At dito po, mga kabsat, pag-aaralan natin paano ito nagsimula. Nung una po, sa panahon ni Adam and Eve, ang dineclare po ng Diyos na pagkain ng tao, way back doon sa Genesis chapter 2, verse 16, ay yung herbs at saka yung mga fruits. Except yung the fruit of the knowledge of the good and evil. Pero sabi ng Diyos, pwede kayong kumain dyan sa mga bunga ng prutas, sa mga herbs, pwede nyo kainin yan. Pero hindi pa dinideclare ng Diyos na pwede nang kumain ng karne, mga kabsat. Hanggang lamang po doon sa pagdating ng Genesis chapter 9, verse 3 hanggang doon sa verse 6, pagkatapos ng tinatawag natin na dilubyo, na kung saan nagkaroon ng global flood. So wala pang masyado na mga yung mga halaman, yung mga puno ay namatay lahat yan kasi nasoak nga underwater. So ano nangyari? Dineclare ng Diyos na pwede ka nang kumain ng meat at yung tinatawag natin na creeping things. Except, hindi ka pwedeng kumain, kabsat, ang sabi doon sa Genesis chapter 9, verse 3 to 6, yung mga unclean animals at yung dugo, especially yung dugo, kabsat, ang sabi doon, huwag mo itong kakainin. Way back naman po sa panahon ng New Testament,
dumating po yung panahon, mga kabsat, na dineclare ng Diyos sa panahon po ng mga apostles sa Acts chapter 10, verse 9 hanggang doon po sa verse 23, ay ipinayagan na po sa isang panaginip kay Pedro na i-declare, mga kabsat, na pwede nang kumain ng karne, except yung tinatawag natin na unclean animals. Pwede nang kumain ng unclean animals, at kaya lang, hindi pa pinayagan, hindi pa pinahintulutan ng Diyos na pwede nang kumain ng dugo. At kung babasahin natin sa Acts chapter 15, verse 25, hanggang doon sa verse 29, ay ipinagbawal yung pagkain ng dugo at yung tinatawag natin na strangled animals. Yung po, mga kabsat, yung history. Kung papaano, mga kabsat, kung ano ba ang pagkain ng tao sa pagdaan ng maraming panahon. Ano po, sa una, panahon ni Adam and Eve, ang dineclare lang ng Diyos ay yung pagkain ng tinatawag natin na herbs at saka mga fruits. Pagdating naman, mga kabsat, ni Noah, after the flood, ay dineclare na pwede nang kumain ng creeping things, pwede nang kumain ng karne, except unclean animals at yung pagkain ng dugo ay pinagbabawal. Pero pagdating doon sa Acts chapter 10, verse 9 to 23, ay pwede nang kumain ng unclean animals, pero hindi pa i-declare ng Diyos hanggang sa panahon natin ngayon na pwede nang kumain ng dugo. Yan po, mga kabsat, ang ating pong alababa. At sana po ay nakapagbigay ito ng karagdagang impormasyon para po sa inyong lahat. Back to you, Archangel. Ayos, ayan ang research ni philosopher, tungkol sa, alam mo, Pagkain. yung pagkain kasi importante yan eh. Oo. Hindi tayo masusustain ng ating buhay kung wala tayong ipapasok sa ating Ating bibig. bibig. Kaya nga ang Diyos alam yan, at doon sa research ni philosopher na yan, sinabi ng Diyos nung una na alam niya kung ano ang pangangailangan ng tao na makakabuti sa Sa atin. kanya. Kaya nga, ang mga tao nung araw, philosopher, sa Oo. research mo, umaabot ng napakatagal na mga years Buhay. ito. Oo. Na sila ay ang pinakamatanda dito ay Si si Methuselah. Methuselah na 969. Wow. Sapagkat ang kinakain lang nila doon ay Barley. Oo, gulay. Boamera. Kaya bumamera. At carrots. Mangustin. Oo. Patatas. At carrots. At ng At higit sa tinatawag lahat, na, ang pinakamakulay sa lahat ng gulay, ano? ang paborito ni Captain Islao. Si carrot man. Si Carrot Man. Ayan. Natandaan mo yung contest philosopher ni Daniel? At saka yung mga kalaban niya, yung... Sila, yung Shadrach, Meshach, Abednego. hindi, kakampi niya yun eh. Kaya nga. Oo. Yung mga kalaban niya, yung galing naman doon sa kampo ni Nebuchadnezzar. Oo. Sabi niya, itong aking mga wise man ay papakainin ko ng karne. Oo. Oh, sabi Para naman, sila ay lumakas. sabi naman ni Daniel, ito, ang cheap naman itong mga ito. Sabi gano'n, kakain ng karne, samantalang ako, ang aking menu lang ay gulay. Pakbet. Pakbet. Paborito yan ng mga Ilocano. Ay, syempre. Diba? So, ang lumabas doon, nanalo si Daniel, mas malusog siya. Oo, mas malakas. Oo, dahil yung gulay talaga, yun yung primary na plano ng Diyos na pagkain natin. Oo. Kaya kayong mga chikiting, mga kapsat. Kumain oo. kayo parang habon nyo na. Oo, kayong mga nanay, mga tatay, turuan natin kumain ang ating mga anak ng gulay. Huwag puro frozen food. Oo, wag puro karne. Oo, masisira kidney nyo At dyan. nakita mo doon, in the process ng philosopher ay pinayagan na ng Diyos ang tao na kumain, lalo na nung panahon ni Noah. Oo. Kasi patay na lahat ang vegetation nun eh. Mhm. Dahil ito ay sinira ng Diyos. Mhm. Kaya ang kanyang pagkain ay nandoon din sa kanyang arko. Oo. Kaya pinayagan na siya. Sabi niya, lahat ng creeping things dyan sa Genesis chapter 6 ay pwede mo nang kainin. Except, sabi niya, dugo. At saka yung unclean animals, Aha. hindi pwedeng kainin yan. Pero pagdating doon sa bagong tipan philosopher, sabi nga ni philosopher sa Acts chapter 10, 15, ay 10. nanaginip na si Peter. Pedro sa Acts chapter 10 at doon nagkaroon ng double meaning ito. Oo. Diba? Ayun, may dumaan na bata. Okay lang yan. Oo. Pabayaan natin yan. Sabi nga ni Jesus, huwag niyo pabayaan yung mga bata. Oo. Pero pagka si Daddy Rich ang dumaan dyan, hulihin natin yan.
Ayan. First time yan nangyari, ano? First Tuloy time natin. nangyari yan. So, kita nyo, yan yung history na kinikwento ni philosopher hanggang sa Acts chapter 15, sabi doon, hindi pa rin pinayagan ng Diyos ang pagkain ng dugo. So, Old Testament, New Testament, Katislaw, pinagbawal ng Diyos ang pagkain ng dugo. At alam natin, mga kapatid, nandiyan yan sa Acts chapter 15, verse 20 at verse 29 na babasahin sa atin ni Captain Ish. Basahin po natin. Nalalagyan niya to ng napakadiin na statement. Sapagat ito'y inutos ng Elder James natin kasama ang apostol diyan sa Jerusalem at tayo ay nasasakupan ng batas na ito. Yes. Atin Islaw, pakibasa po. Basahin po natin ito mga kabsat, dito po sa Acts chapter 15, verse 20, at itatalon po natin ito sa verse 29. Okay, ganito po ang kanyang pagkasabi dito. But should write to them to abstain from the things polluted by idols, and from sexual immorality, and from what has been strangled, and from blood. And let's go to verse 29. Oo. Kasi inulit po ito eh. Ang sabi po dito sa verse 29, that you be abstain from what has been sacrificed to idols, and from blood, and from what has been strangled, and from sexual immorality. If you keep yourself from this, you will Do well. do well. Kita mo, no? Meron palang kapalit yun. Oo. If we keep away from blood, at saka yung mga ibang sinabi dito, mga kapatid, ayan na naman yung bata, no? Let the children come. Abay, you will do well. Mapapabuti ka. Pansinin nyo, 4 na bagay ito, philosopher. Di ba? Ano yung una? Food Food offer for food Idols. offer to idols. Pangalawa is strangled animals. Tapos immorality. Tapos yung pang-apat yung blood. Oo. Ito ay gawain kasi ng mga hintil nung panahon nila. Oo. Gawain nila. Hindi yan gawain ng Kristiyano. Kaya ang issue dito, Captain Slow, actually is pagtutuli. Yes. Sapagkat si Pablo, nung siya ay nangaral diyan sa parte ng Galatia, diyan sa Turkey ngayon, mga kapsat, ay sunod ng sunod sa kanya yung mga Hudyo. Oo. At pinagpipilit nila itong practice ng Hudyo na pagtutuli. Diba? Sabi niya, kaya mga na-convert na yan, kailangan tuliin nyo yan. Diba? Sapagkat yan ang inuutos sa atin, even pa nung panahon ng ating ama na si Abraham. Yes. So sabi niya, paano maliligtas yan kung hindi nyo itutuliin yan? Oo. Abay, naging contention ito ngayon. Kailangan bang tuliin o hindi kailangan tuliin? Oo. Si Apostol Pablo, ang posisyon niya, hindi kailangan tuliin. Oo. Pero para matapos na ang lahat ng usapan, Oo. pumunta si Pablo sa Jerusalem at kinausap ang mga elders dito Yes. at ang mga apostol sa pangunguna ni Pedro. Yes. At ang naging resulta nito ay yung panukala ni Elder James na 4 na bagay ang dapat na ipagbawal sa kanila Oo. at hindi na sila pwedeng tuliin. Wala nang kinalaman ang tuli sa kanila sapagkat ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 26, circumcision is by the heart. Yes. Spiritual na. So walang kinalaman ng physical circumcision, subalit pinagbawalan sila philosopher ng 4 na bagay. Oo. Diba? At yun yung in-enumerate namin sa inyo. Food offered to idols. Ano pa yan? Yung strangled animals. Aha. Pangatlo, sexual immorality. At yung pinakahuli, yung pagkain ng dugo. Bawal yan. At nasasakupan tayo ng batas na yan sapagkat ang batas na umiiral ayon sa authority na ating pinag-aralan nung una, biblical authority, ay ang batas ng bagong tipan. At tayo nasasakupan yan. Oo. So dahil dyan sa batas na yan, hanggang ngayon, Captain Slao, Yes. hindi pinayagan ng Diyos ang pagkain ng dugo. Tignan naman natin ngayon ang sinasabi ni Pastor Bola Bola. Oo. Ano ba ang sabi ng mga pastor philosopher? Ang mga pangangatwiran nila. Gagamitin nila. Ang sabi ni Pastor, Oo. hindi importante Oo. ang pumapasok sa bibig kung Oo. hindi yung lumalabas. Lumalabas. At sabi ni Pastor, pwedeng kumain ng dugo Oo. as long as ito ay niluto at may kasamang puto. At may kasamang prayer. Prayer. Oo. Akala ko puto. Isa-isahin natin yung argument na yan. Hindi natin aalisan ang pag-aaral na to kung hindi natin sasagutin ang argument na yan. Ang unang argument nila, philosopher, Captain Islao, yung hindi naman importante ang pumapasok. Tignan natin yung passage na yan, Captain Islao. Basahin natin. Basahin natin sa Matthew Chapter 15, Chapter 15. verse 11. verse 11. Ganito ang kanyang pagkakasabi dito, mga kapsat.
It is not what goes into the mouth that defiles a person, but what comes out of the mouth, this defiles a person. Ayan. Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Oo. Pero tinan nyo as you challenge the Bible, mga kabsat, titignan natin ang contextual background nito Ayan. kung bakit sinabi niya ito. Hindi sinabi ng ating Panginoong ito para payagan na tayong kumain ng dugo. Kaya Pastor Bola-Bola, buksan mo ang kaisipan mo sapagkat kailangan mong basahin ang unang bersikulo ng Matthew chapter Contextual 15. investigation. Ano ba ang nakasulat doon kasi kung bakit sinabi ng ating Panginoon yan? Ano bang Ayan. problema? Ano bang issue? Pangyayari dyan, ano po, ay yung mga Pariseo at yung mga tao, no, ay nakita nila na yung mga apostles or yung mga disciples ng ating Panginoong Hesukristo ay kumain na hindi naghugas ng kamay. Ba, parang Pilipino to, ah. Oo, at ang sabi ng mga Pariseo ng mga ito kita mo, kumain sila, di naghugas ng kamay. Di nagkasala na sila sapagkat naging marumi yung pagkain. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, hindi importante yung pumapasok kung hindi yung lumalabas sapagkat ang pinag-uusapan nila dito, mga kabsat, ay pagkain. Oh. And according to our argument, God never declared blood as food. Oo. Ano po? Coming from a Jew, ang ating Panginoon Kristo, nasa isip ba niya na dugo yung pumapasok sa bibig? Oo. Hudyo siya, bawal sa kanilang kumain ng dugo. May batas sila? Kaya pakibuksan naman ang inyong mga common sense, mga Pastor Bola-Bola. Oo. Hindi ito ginamit ni Kristo para payagan tayong kumain ng dugo. Yes. Ang issue dito ay talaga ay yung hypocrisy. Sapagkat kinwestiyon ng mga Pariseo at eskriba yung hindi paghuhugas ng kamay ng mga disciples ng ating Panginoon. Oo. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, kasi pag hindi ka naghugas ng kamay, Captain Islao, Oo. madumi na kagad yung pumapasok sa... Nilabag nila yung... Oo, yung kanilang tradisyon. Tradisyon? Oo, di ba? Oo, kaya nga sabi ni Kristo, why do you break the commandment of God for the sake of your tradition? Diba? Yun ang issue dyan. Nagiging hypocrite sila. Dahil malinis nga yung kamay nila sa pagkain, pero yung kalooban ng kanilang puso naman ay ubod ng sama at ubod ng dumi. Oo. Hindi po pinag-uusapan dito ang Dugo. dugo. Kaya parang awa nyo na. Kinakailangan intindihin nyo yung banal na kasulatan. Oo. Yan. Diba? Kaya nga, yung pinag-usapan dyan, yung puso actually, ng mga Pariseo. Sapagkat hinahanapan lang nila ng butas yung ating Panginoong Hesukristo para nang sa ganun siya ay kanilang ipakulong Oo. at siya ay patayin. Magkaroon ng basihan ang Oo, kanilang paghuli sa kanya. Oo, magkaroon ng issue. Oo. Para nang sa ganun, kaya nga itong mga ito lagi nila siyang tinatanong yung mga tinatanong naman nila kabsat, hindi naman sila nagtatanong para matuto. Sila ay nagtatanong para nang sa ganun mahanapan nila ng butas ang ating Panginoong Hesukristo Yes. at siya ay kanilang sirain. Oo. Oo. Kaya nga ang sabi ni Kristo, yung puso, kung ano yung puso, yun ang Lumalabas. lalabas. Oo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, yun po ang naging issue dyan. The issue is hypocrisy. Naghugas nga ng kamay at sinunod yung tradisyon nila, pero kahit malinis yung kinain nila, Captain Islao, madumi pa rin ang kanilang kalooban. Yes. Samantalang yung mga disciples ng ating Panginoon, kahit hindi naghugas ng kamay, pero yung puso naman nila ay tama sa harapan ng Diyos. So, hindi po dugo ang pinag-uusapan dito. dyan. This will not allow us, mga kabsat, na to break the command of the apostles in Acts chapter 15. Actually, may nakasulat pa yan sa ibang parts ng Acts about doon sa dugo na bawal ito. Inulit-uli ni Pablo yan Sa chapter 21, sa chapter verse 21. 25. Di ba? Inulit-uli yan. So, isipin nyo, 3 beses yan Na sinulat. inulit. Ayan, yun yung unang issue. Pangalawa namang argument nila, mga kabsat, ipinanalangin naman ito, philosophy. At Sa yan yung Timothy. nakasulat sa 1 Timothy chapter 4. Oo. Sabi doon, verse 3 hanggang 4. At basahin ko po sa inyo, no? 1 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. At makikita nyo po yan, ipa-flash sa ating screen. Sabi, forbidding to marry and commanding to abstain from food which God created to receive with thanksgiving. Kita mo by those who believe and know the truth. For every creature of God is good, and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving.
giving. Oh, yan ang kanilang ano. Pinag-pray naman ito, philosopher. Aba. Pinasalamatan naman ito. So, pwede na itong kainin. Di ba? Oh, ibig sabihin ba, pagka pinag-pray ko itong kahoy, Pwede ko na ba tsaka itong... itong sapatos ko? Pwede ko nang- Di ba? Pwede ko nang kainin. O, sabi niya, for every creature naman ang sinasabi doon. Saan ba nang galing yung balat ng aking sapatos? Hindi ba sa creature din? Di ba? Sa balat ng hayop? Kasi lahat Kaya ka leather? ang Pinoy lahat walang tinitira Di ba? So, ang pinag-uusapan dito kasi, pagkain. Di ba? Ang sabi dito, pagkain ito. Di ba? Doon sa verse 3, commanding to abstain from food. Kaya nga, ang sinasabi po namin sa inyo, yung dugo was never declared to be our food. It is not considered food. It is not food. Tignan nyo mga kabsat sino po sa inyo ang kumakain ng buto? Kumakain ba kayo ng buto? Si John Lloyd. yung aso namin. siguro, pero hindi naman niya kinakain yung buto Pero hindi niya malunod lahat yun Oo nga so makita mo, bakit hindi Wag kayo na lang buto. nag-uulam ng buto? Huwag na lang buto, philosopher. Yung tinik. Yung tinik. Kainin mo yung tinik. O kaya yung kaliskis. Kasi, it is not Food. Ako nga, kumakain ako ng tinik Yung Diba? nasa sardines. O kaya yung Ang soft balls. pinag-uusapan actually dito in context na food, Yes. yung issue nila about clean animals tsaka unclean animals. Animals. Kasi panahon na to ng New Testament. Yes. Ang sabi ng Apostol Pablo, ni Pedro, pwede na tayong kumain ng unclean animals in Acts chapter 10. Diba sabi, huwag mong tawaging madumi yung nilinis na ng ating Panginoon. Since then, nagiging issue ito, sabi ni Pablo sa Romans chapter 14. Kaya nga sabi niya, kung ako'y makakatisod, kaptis lang, hindi nakakain ng karne. Balik na lang ako dun sa gulay. Di ba kasi nakakatisod ako? Hindi yung dugo. Yes. Karne ang issue doon. Dahil may mga Hudyo na hindi pa matanggap na pwede na silang kumain ng unclean animal. Yes. Kaya nga ang sabi ni Pedro sa Acts chapter 10, Lord, bakit ako kakain ng madumi? Ever since pinanganak ko, wala pang madumi na sumayad man lang sa labi ko. At doon sinabi ng Diyos, huwag mong tawaging madumi yung nilinis ko na. At ito po ay double meaning. Yes. Yung unang meaning sa pagkain, at yung double meaning ito tungkol sa hintil. Kaya nga nung nakita ni Pedro si Cornelius, abay, ito ay tinanggap na nakabahagi doon sa kapamilya ng Diyos na tinatawag nating eklesiya. Diba? Pwede tayong magbigay ng example, mga kabsat. Alam niyo po ba, way back in the book of Genesis, ang Diyos, sinabi niya, na pwede na kayo kumain ng mga prutas, pwede na kayo kumain ng mga gulay, except yung fruit of the knowledge of the good and evil. Pero ang sabi ni Satanas, pwede yan. Pwede. Prutas din yan Tatalino ka pa nga dyan Tatalino ka pa nga. Genesis chapter 3 verse 6, sabi doon, hindi. Masarap yan. Pagkain naman yan hindi ba pagkain yan? Sabi ni Satanas So anong nangyari? Kumain nga sila of the knowledge of the fruit of the knowledge of the good and evil. Ganun din yan Parang ganyan din, hindi ba? Ang sabi ng Diyos, huwag kakakain ng dugo. Pero anong sabi ni Pastor? Pagkain yan. Kainin mo. Basta pag-pray mo lang. Masarap yan. Diba? Siguro kung hindi masarap to, di pinagtatalunan to Kaya nga, dito lang naman sa Pilipinas yung kinakain Yes. Sa ibang bansa, maski yung mga entrails, hindi na nila kinakain, yung tinatapon na nila. Inandyan ang sakit, Sir Archangel. Kaya nga, sabi ng mga doktor pagka ikaw ay may sakit, ano ba unang kinukuha sa'yo? Di ba dugo? Di ba kaya nga tayo nagkakasakit dahil hilig ng Pinoy kumain ng dugo, lalo na kung mayroong puto. Ayan. So, tayo po ay titindig lamang sa inuutos. This is a direct command sa atin, mga kapsat. And every direct command ay malakas po ang impact niyan. Dahil pinagbabawalan tayong tahasan na lumayo tayo sa dugo. Hindi kasi yan pagkain. Yes. Ang sabi uli ni James dyan, mapapabuti ka kung lalayo ka sa dugo. Ayan. So, kung kayo po ay may argument pa na nais sa amin na ipadala sa amin, abay, i-contact nyo lang po kami, lalo na tungkol sa pagkain ng dugo. Gusto po naming madinig ang inyong view dito. At magkaroon tayo ng intelligent na interaction, At kung ano po ang sinasabi ng Biblia as we challenge it, yun po ang ating sundin. Ito po yung aming mga numero na pwede nyo pong tawagan o i-text. Ayan po, ipa-flash namin sa screen. 0927-312-5500 at 0908-402-5063. Your number, philosopher. Ang number ko po ay 0949-953-82
0932-637-5934. At syempre pa, ang number ng poging-pogi si Captain Ish. My number is 0932-667-5982. Pwede rin po kami sulatan sa aming email. You can Yeah. go to rescuebibleradio@gmail.com. At kayong mga addict na sa aming YouTube channel na dumadami na ang subscriber nito mga kabsat, don't forget to log on or sign in sa inyong YouTube channel and click on the subscribe button mga kabsat. Care namin kayo mga kapatid. Di ba? Kasi pagka kumakain kayo ng dugo, abay, that is a complete disobedience sa utos ng ating Panginoon na Yes. pinadaan sa mga apostol. Di ba? Kung kaya nating pigilin ito mga kabsat para mapabanal tayo sa harapan ng ating Panginoon, huwag tayong gagawa na hindi nila inutos. Kaya nga po, pinagpipilitan namin sa programang ito yung authority ng ating Panginoong Hesukristo. Mananagot po tayo sa Kanya. At kung meron po kayong disagreement sa sinabi namin, we welcome that. I-text nyo lamang po kami sa numero na yan. At syempre pa, kayo ay sumulat sa amin. At yung mga sasama sa Bible Camp, yan din yung numbers na i-text nyo. Mag-i-enroll, yan din ang numbers na i-text nyo sa amin mga kabsat. At tutulungan po namin kayo as we challenge the Bible na unawain ito upang tayong lahat ay makasunod. Mga kapatid, ang desire namin, kami, ako, si Captain Ish, philosopher, tayong lahat, susunod tayo sa ating Panginoon sapagkat siya naman ang magliligtas sa atin. May kinalaman po ito sa ating salvation kasi kasalanan to. Ito'y patuloy nating ginagawa. Ito ay we are living actually in sin. Di ba? Ito ay ginagawa nating patuloy kasi. At pag sabihin natin sa ating Panginoon, di ko naman kasi alam. Kaya nga pinapaalam na namin sa inyo. Kaya nga pag nagdududa kayo, i-text nyo po kami. Gusto nyo pumunta kami sa inyo para mag-Bible study tayo doon. Gustong-gusto po namin yan. Yan po yung aming mga numero. So, hanggang dito na lang po magtatapos ang ating programa na Rescue Broadcast Global dito sa ating Let's Challenge the Bible. Ako po si Archangel pala. Ayan, nagmamadali kasi ako. Birthday ng misis ko. Happy birthday pala sa aking mahal si Doktora happy birthday, Dayan Doktora Dayan. Bacani. Happy birthday sa iyo. May date pa sila. May date pa po kami. Kaya, Kasama? pagpasensyahan nyo na po kami. Bawal ang chaperone. Kaya, dagdagan nyo yung tanong nyo, dadagdagan namin ang sagot galing sa Bible. Again, ako po si Archangel, kasama ko si Captain Ish. Yes. At si Salamat. Philosopher. Yes, sir! Sinasabi namin sa inyong mga pastor, let's challenge The Bible! Buyers!